Kung naranasan natin ang wagas na kagandahang loob ng Diyos, tumugon sana tayo ng kagandahang loob din para sa ating kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, "Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay generous. Narinig po natin sa kwento sa Ebanghelyo ngayong araw na ito ang tungkol kay Zaccheo. Siguro'y pamilyar sa inyo ang kwentong ito. At ano nga ba ang gustong sabihin sa atin ni Jesus o ng Ebanghelyo ni San Lucas? Ano nga ba ang mga aral sa buhay na dapat nating matutunan? Siguro para makita natin ng mas malalim ito, kung babalikan natin yung chapter 18 sa Ebanghelyo ni San Lucas, maririnig natin doon yung isa ring mayaman, kwento ng mayaman na nagtanong kay Jesus kung paano siya maliligtas. At itong mayamang ito na self-righteous na nagmalaki pa at sinabing lahat ng mga sinabi ni Jesus na utos ay tinutupad niya mula nung siya'y bata pa. Pero nang sabihin ni Jesus na kung gusto mong maging ganap, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilihan at saka kasumunod sa akin. Itong binatang ito ay umalis na malungkot. Ito'y kabaliktaran sa kwento sa chapter 19 na narinig natin ang kwento ng isa ring mayaman ni Zaccheo, isang tax collector, na pinaunlakan ang voluntaryong pagsasabi ni Jesus na gustong tumuloy sa kanyang bahay. At bigla na lamang yung mga tao noon ay napakalaki ng paghusga kay Zaccheo na isang makasalanan. Pero para kay Zaccheo, yung pagtuloy ni Jesus sa kanyang bahay isang napakalaking biyaya at pagpapakita ng pagmamahal ni Jesus sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan. At bilang tugon ni Zaccheo, ano nangyari? Walang sinasabi si Jesus na dapat gawin, pero voluntaryo na tumayo si Zaccheo at sinabi niya na kalahati ng kanyang ari-arian ipamimigay niya sa mga mahihirap. At kung may nadaya siya, ay ibabalik niya ito ng 4 na beses. Suddenly, si Zaccheo naging generous, naging charitable, at hindi lang yun, naging makatarungan. Sabi niya, kung meron siyang nadaya, ibabalik pa niya ng 4 na beses. Anong nangyari? Yung sa chapter 18 na mayamang binata, malungkot na umalis. At dahil doon, dahil siya napakayaman. Pero itong si Zaccheo, mayaman din,
Pero maganda ang katapusan ng kwento. Siya naging masaya, siya naging malaya, siya naging mapagmahal, mapagbigay, at makatarungan. What happened? Parehas naman silang minahal ni Jesus. Parehas silang mahal ng Diyos. At parehas na pinagpakitaan ng pagmamahal ni Kristo. Pero makikita natin dito, iba yung pagtingin ng dalawa. Iba yung kanilang karanasan at tugon sa karanasan. Alam niyo, tayo rin mismo, napakahalaga na makita natin sa ating buhay yung pag-ibig ng Diyos, yung habag ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos. Si Zaccheo, siya'y makasalanan. At alam niya sa sarili niyo na yun ang tingin niya rin sa sarili, maliban sa tingin ng mga tao sa kanya. Yung kwento sa chapter 18, yung binatang mayaman, ang tingin niya sa sarili niya ay ano? He is righteous. No? Tinutupad niya yung 10 utos. Pero hindi siya marunong mag-let go, magbahagi ng kanyang kayamanan sa mahihirap. At ipinapakita sa atin sa dalawang kwentong ito that generosity is the key to happiness. Itong binatang mayaman, umuwing malungkot kasi hindi naging generous. Si Zaccheo, naging masaya at the end of the story because of his generosity. At saan nanggaling yon? Dahil siya'y tumugon, siya'y naging mapagpasalamat dahil sa pag-ibig ni Jesus. The freeing love of Jesus. Mga kapatid, magandang makita rin po natin sa ating mga sarili. Ano ba yung karanasan mo ng pagmamahal ni Jesus? Huwag tayong matakot maging generous. Hindi lang po ito tumutukoy sa material na bagay. Hindi lang ito tumutukoy sa pera. Tumutukoy din ito sa time. Tumutukoy din ito sa relationships. Tumutukoy din ito sa pagpapatawad. Sometimes we are so stingy sa pagpapatawad. Napakadamot natin sa pagpapatawad. Minsan madamot tayo sa pag-unawa. Minsan madamot tayo sa pakikisama. Madamot tayo sa pagsasabi ng katotohanan. Madamot tayo sa pagiging makatarungan. Iba't iba ng klase ng kadamutan. Kapag tayo madamot, hindi tayo magiging masaya. Kapag tayo madamot sa Diyos, hindi tayo magiging masaya. Halimbawa na lang yung katamarang sumimba. Kapag makahingi ka sa Diyos ng biyaya, wagas. Pero kapag ka yung pagsisimba lang, kinatatamaran. Kapag ka humihingi sa Diyos, grabing makapanghingi. No? Pero yung pagtupad sa kalooban ng Diyos, napakakuripot at napakadamot. Mga kapatid, napakahalaga that we learn generosity. Tulad ni Zacchaeus, siya naging generous kay Jesus. Binuksan niya yung kanyang bahay, binuksan niya yung kanyang buhay para kay Jesus. At hindi lang yon, binuksan niya ang kanyang bahay, binuksan niya ang kanyang buhay para sa mga dukha, para sa mga mahihirap, para sa mga higit na nangangailangan. Mga kapatid, huwag mong sabihing mahirap ka at wala kang ibibigay. Lahat tayo, anuman ang estado natin sa buhay, mayroon tayong kayang ibigay. Huwag mong sabihing wala, kasi ang totoo, meron. Marami kang pwedeng ibigay, marami kang pwedeng ibahagi. Yung time, yung talent mo, at yung treasure mo. Yung treasure, pwedeng material, pwedeng spiritual treasures. You always have something to give. Kaya huwag tayong madamot. At kapag tayo ay generous, makita natin, God cannot be outdone in generosity. Kung generous ka, mas generous ang Diyos. Tingnan ninyo ang naging buhay ni Zaccheo. Siya naging masaya. Baka ikaw, kaya hanggang ngayon, hindi ka masaya? Isa lang ang sagot base dito sa ating ebanghelyo. Kapag hindi ka masaya ngayon, ibig sabihin, madamot ka.
Kung gusto mong maging masaya, maging mapagbigay, maging generous, maging bukas palad, maging maganda ang iyong loob. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming maging bukas palad. Tulungan mo kami na maging mabuti sa aming kapwa, gumawa ng kabutihan sa aming kapwa at maghangad ng ikabubuti ng aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.